Pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Napakaganda po ng ating gospel, gayon din ang first and second readings. Kasi ito po ay patungkol sa pagmamahal ng Diyos sa atin. In the first reading, we have heard that God revealed and presented Himself as a King who has a concern and care for His people. Kasi ang dami ng naging kings, pero wala itong malasakit sa kanila. Wala itong ipinakikitang pagpapahalaga sa kanila. Pero nung si Jesus o ang Diyos ipinakita ang kanyang sarili at naging isang katulad natin, ang Diyos nagpakita ng bawat isa sa atin ay mahalaga. Kaya naman sa second reading, narinig natin na si Jesus nagligtas sa atin. Kung ang tao daw namamatay ng may kaugnayan sa kasalanan ni Adan, tayo ay mabubuhay at bubuhayin dahil sa ating kaugnayan kay Kristo na muling nabuhay at nagbigay sa atin ng pagkabuhay, the resurrection, and gave us new life because we are connected with Him. Therefore, Jesus is more powerful in everything or than other things. Naalala nyo yung Titanic nung nagawa? Anong sabi nung kapitan nung magawa? The unsinkable, even God cannot sink it. Unang biyahe, lumubog. There is nothing greater than God. Sa ating ebanghelyo, in our gospel reading, narinig natin si Jesus, ipinahayag niya na ang bawat isa ay mahalaga. Kaya ang pagiging matagumpay o magiging mabuting leader ay ang pagiging mapagmahal sa kapwa. Ang pagiging mapagmahal sa kapwa, pagpapahalaga. Nakita natin si Jesus bilang hari. Siya ay nanggamot, nagparinig ng mga hindi makarinig, nagpagaling ng mga bulag, ng mga may sakit, pinalakad ang mga pilay. Pinanumbalik ang mga nawawala at inakay dahil gusto niya tayong makasama. Ang paghahari ng Diyos ay hindi tulad ng iniisip natin na pagdating niya, bagamat binanggit sa Ebanghelyo, isi-separate yung mga goats at mga sheep. Hindi ibig sabihin, basta na lang papatayin at parurusahan. Hindi niyo po ba napansin? Sa dakilang pagmamahal ng Diyos, anong ginagawa niya sa tuwing tayo ay magkakamali? Binibigyan ng pagkakataon at second chance at marami pang chance para tayo'y makabalik sa Kanya. Kasi hindi purpose ng Diyos ay puksain tayo. Ang purpose ng Diyos, anong sabi ni Jesus? Na pag-ingatan ang ni isa man ang lahat ng binigay sa akin ng aking Ama at hindi ko itataboy. Ganon niya tayo kamahal. Pero ano nga ba ang kahalagahan ng Christ the King sa buhay natin? Ano nga ba ang implication ng celebration ng solemnity of Christ the King, Kristong Hari sa bawat isa sa atin? Christ is our Lord. He is our King. He is the driver of our lives. Alam nyo, pag dumarating sa punto na tayo ay nahihirapan, kailangan nating lumapit, lalo na sa Diyos at kumapit sa Kanya. Kapag hindi mo na kaya ang iyong dalahin, bitawan mo. Sabihin mo, Lord, help me. Kayo na po ang bahala. May mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin pwede makontrol, na hindi natin mapanghawakan, pues bitawan mo at ialay sa Diyos at ang Diyos ang bahalang kumilos para sa iyo. These previous weeks, or lalo na itong nakaraang linggo, I was so busy and tired. Nagkasabay-sabay yung mga may sakit na pare, inaasikaso, pagpapa-ospital.
Ang dami ko pang schedule sa parish kasi nga palipat ako sa isang parish kasi nga yung pinalitan ko ay yung isa sa mga pasyente kong pare. So pag ganon-ganon ako, ang dami kong inaasikaso. Nagkataon pa kahapon, kung kailan naman nagmamadali ka, may okasyon, may ordination, tapos may mga hahabulin kang schedule, saka naman, nagpa-flat yung gulong ng aking sasakyan sa likod. Hindi lang isa, dalawa. I tried several days na palagyan ng hangin. Lumulobo naman. Pero pag ako'y sasakay na, wala na namang hangin. So kahapon, umulan pa naman sa bandang hapon. May prosesyon, may mimisahan ako. Naglakad na lang ako papunta dun sa mimisahan ko. Ang layo. Basang-basa ako kasi umulan pa. So kahapon, nung inutusan ko yung staff, si Jojo, sabi ko, Jo, dalhin mo naman ito sa vulcanizing, pa-vulcanize mo, ipa-check mo kung bakit ganito yung mga gulong ko. Tingin ko, may nakatusok dyan. And then after the mass, lumapit si Jojo, sabi niya, Father, may mga pako po, ito po, 3. Nakatusok po sa mga gulong nyo. Pero okay na po yung sasakyan nyo. So binigay sa akin yung pako. Nung makita ko yung 3 pako, naalala ko si Jesus, ang pako sa Kanya. In the difficult moments of our lives, we have to remember Jesus, who is our King. Siya ang bahala sa lahat. Kahit ma-stress ka, kahit na magkapatong-patong ng problema sa buhay mo, mayroong Diyos na hindi nakakalimot na bibigyan tayo ng lakas at kaginhawahan. Remember, we will be only successful when Jesus or God is present. Hinahayaan natin ang Diyos na kumilos. Kahit na sa mga sitwasyon na gusto mo man gawin ang isang bagay at wala kang control, may stress ka lang. Pag na-stress ka, yung nga pwede mo pang gawin, apektado kasi na-focus na yung sarili mo sa stress at sa inis. So lahat, apektado, di ba? Lahat masisira. Kaya ang dapat nating gawin, ilagay sa kamay ng Diyos at siya ang bahala. Bakit? Kasi siya naman ang nakakaalam. Wala ka namang magagawa. Naipit ka sa traffic, nagmamadali ka. Wala namang pakpak ang sasakyan mo. Kahit bumusina ka ng bumusina, kung hindi naman umuusad, worse kung nasa flyover ka. Alam man, tumalon ka para makapunta ka sa pupuntahan mo, mapapahamak ka lang. Kaya kailangan natin i-recognize si Jesus, put God first, or unahin ng Diyos para siya ang bahala sa lahat. Magiging matagumpay tayo. Let me end by sharing with this. Sa isang highway na liblib, merong na-aksidenteng sasakyan. Isang pamilya namatay kasi sumalpok yung sasakyan sa isang puno ng niyog. Nung dumating yung mga investigators, wala silang makuhang idea kung bakit nangyari yon. Kasi walang witness, walang kabahayan. Nung pagbukas nila ng pinto, kasi yung tatay lumabas, no? Tumalsik mula sa sasakyan, sa labas ng sasakyan. Doon na nakitan yung bangkay nung tatay. Nung binuksan nila yung pinto, may biglang tumalon, unggoy. Tapos, ito'y takot na takot nung kanilang hinuhuli. So, natatakot din sila. So, binigyan muna nila ng pagkain, nanginginig ito. Nung mahimasmasan na, sabi nung isa sa mga investigators, wala tayong makukuhang information. Wala rin nakakita. Mabuti pa kausapin natin itong unggoy kung ano nangyari. So, jolly naman yung unggoy kasi alaga, pet yata yun kasi meron pang earrings, may lipstick pa, babae yung unggoy. No? Tinuro nila kung paano na aksidente. So, tinuro nila yung 2 bata. Sabi nung unggoy, siguro kaya sila na aksidente. Nakaka-distract yung 2 bata, nag-aaway, nagsusuntukan. Kaya siguro namatay. Di tinuro nila yung babae, yung nanay. Eto, sabi niya,
Sabi nung investigator, kaya na-distract siguro yung tatay na nagdadrive kasi bunga nga yung nanay. Siguro dahil doon sa dalawang bata. No? Tapos tinuro yung tatay. Eto, sabi niya. Sabi nung unggoy, naglalasing habang nasa biyahe. So sabi niya, kaya siguro nabangga. Sabi nung isang investigator, siya, tanungin mo, anong ginagawa niya? Sabi niya, wheel! Wheel! Mga kapatid, mababangga talaga tayo kung hindi ang Diyos ang magdadrive sa buhay natin. Worse kung unggoy. Let us allow God to be our guide because He will direct us to where we should go. God will bring us to the place where we should be. God will bring us to the situation where we should be into. God will make a way for us. God will never leave us, especially in the difficult moments of our lives. He loves us because He is our King. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.